Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo. Ito, ating paglalaruan na ating pananghalian. Ito, mayroon tayong medium size na tilapia. Ito, ordinary fried fish lang ito. Walang ibang panangkaw, kundi asin lang, ordinary lang. At paparisan natin ng upong gisado. Ito, ginayat-gayat ko na upo. Ito naman ang kanyang panggisa. Bawang, sibuyas, kamatis at baboy. Lalagyan natin ng beef flavor at patis. Malasang-malasa na yung ating gulay. Ngayon dahil ay fried fish lang ang partner natin, ang tilapia, napakaraming tilapia ngayon sa market na halos panabayan yan sa galunggong. Kung ano ang dami ng galunggong, kasi ang dami rin ang tilapia. Ayan. Ang tilapia kasi ay karamihan na sa atin dito sa Pilipinas. Kung tilapia, maraming nag-aalaga na nito. Kaya kahit hindi alaga sa mga ilog-ilog o na lagosan ng kanilang mga fish pond, mayroon ng mga tilapia kasi nabubuhay ito sa ordinaryong tubig. Basta umaagos, buhay sila. Huwag lang yung kulob na tubig. Yung hindi sila mabubuhay dahil sa kulob na tubig. Pero basta malinaw, malinis, nabubuhay ang tilapia. So ngayon sa ating tilapia, mga iba-ibang luto ang ginagawa natin dyan. Yan na yung steam, sarsyado, inihaw, gawing piskili, yan, paksiw, gata. Maraming luto ang nagagawa sa tilapia. Sa akin naman ay kaya ganun ang ginawa ko, ordinary fried lang kasi may gulay. Pero pag solo, ano po ang maglinis ng tilapia ay yung walang pait ang tiyan. Ayun. Magandang tanong mo na yan, Sinito, sir. Ang tilapia, pag sariwa, hindi madudurog yung akdo doon sa loob ng tiyan niya. So, walang bite yun. Pag sariwa, yung buhay, marami ko nakikita dyan sa palengke, buhay, ayun, hindi madudurog ang, hindi pa kakapit kasi buhay pa sariwa. Pag biniyak yun, tinanggalan ng tiyan, yung bituka niya, hindi magkakalat yung abdomen dahil sariwa pa siya. Ngayon, dito tayo sa patay ng tilapia. Pag patay ng tilapia, paghiwa mo noon o kaya hindi pa hinihiwa, kalat na yung apdo sa loob ng tiyan. Yan. Ngayon, ang gagawin mo doon, lakihan mo yung hiwa ng tiyan at kayurin mo ng kutsara. Kasi pag daliri mo, baka matinika sa daliri. Kakayurin mo ng paganyan ng kutsara, alisin mo yung kulay dilaw, kulay green. Yan. Pag hindi makuha sa kutsara at makapal, kutkutin mo ng kutsilyo. Ganun lang po ang pagtanggal niyan. Thank you very much, Dim, sa iyong regalong bulaklak. Ganun lang ang paglinis ng tilapia. So ngayon, kung gusto mong matanggal pati tinik, may gunting kang malaki, guguntingin mo yung mga palikpik. Pero sa akin din na. Ganun lang yan, bulang yan. Hindi ko na tinatanggalan yan. Kahit palikpik, hindi ko na tinatanggalan yan. Kasi pag naprito naman yan, wala naman yan. Nagpapakahirap ka pa maggamot. Minsan, mamaya, mataga pa yung kamay mo. So sa akin, hindi ko na tinatanggalan ng palikpik yan. Prito mo lang, ganun lang yan. Ang importante yun nga sa loob ng tiyak. Pag ipinasok mo yung kutsara dito sa loob ng tiyan, yung ganito yan. Yan.
hatakin mo ng ganyan, o ganyan, hatakin mo ng ganyan, matatanggal yung kulay green sa loob ng tiyan para hindi mapait. Ganun lang po yun. Tapos pag pinirito mo naman, lagyan mong kaunting flour o kaya cornstarch. Kasi yung palikpik niyan, iyon ang magdidikit-dikit. Kaya kung gusto mong hindi magdidikit-dikit, ang sabuyan mo ng cornstarch o harina, yung palikpik at buntot. Kasi pag sumayan yan sa kapwa tilapia niya at hindi mo nilagyan, didikit yun. Ganun ang pagpiprito ng tilapia. Kasi karamihan naman sa tilapia ay prito. Bihira natin gawin na may sabaw yan. Bihirang-bihira. Maliban lang pag sariwa, talaga, buhay pa, pwede. Pero pag nagbibili tayo sa palengke at medyo patay na, hindi na masarap isabaw. Okay, nasagot ko na yung tanong mo tungkol sa paglilinis ng tilapia. Sino pang may mga katanungan? Ngayon naman ang tilapiyang malalaki at gusto mong masarap. Gawin mong fish fillet. Yan. Pag ginawa mong fish fillet, yung buto naman at saka ulo, pwede mong ipaksiw. Pwede mong ipaksiw yan. Kasi may mga laman-laman pa yun kahit na kinilo mo ng kutsilyo, may mga matitira pang laman-laman yun. Ngayon naman yung laman, pag gusto mong gawin mong fish fillet, marinate mo sa lemon o kaya kalamansi. Ayun. Paguluyin mo sa crispy fry, na may halong kaunting breadcrumbs, malutong na malutong yun. Masarap na yon. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Yes, good morning, Topit. Tilapia cleaning tip. Yes, may nagtanong lang kasi Topit, kaya sinagot ko. Ang iba kasi niya maglinis, hindi marunong talaga. Oo. Porque pinatanggalan na ng bituka sa palengke, huhugasan lang, tapat lang sa gripo, ipiprito na nila. Hindi ganun. Pag pinalinis mo sa palengke, lalo nagmamadali yung maglilinis, hihiwain lang yan, pati yung hapdo na hiwa. Kakalat yun dun sa loob ng tiyan. Kaya ang gagawin mo naman pag umuwi ka at ikaw na malingki, kakayurin mo ng kutsara yon para matanggal yung kulay green kasi yung kulay green yun ang hapdo. Pero hindi delikado yan. Hindi katulad ng tulingan. Ayun. Doon tayo napunta sa paglinis ng isda. Ang tulingan, pag bumili ka ng binasa na, yung hindi na sariwa, at nandoon yung kulay green, maraming nagkakaroon ng epekto yan, yung ano bang tawag nito, nahihilo. Yung parang may side effect yon. Ang iba nga daw, talagang nahihilo na hospital. Kaya ang gagawin nyo sa tulingan, pag nakita nyo may kulay green, huwag na kayong manghinayang. Tapyasin nyo na ng kutsilyo. Yan lang may sasuggest ko sa inyo. Iba ang updo ng tulingan. May side effect sa tao. Yan ang naano ko sa tilapia, sa tulingan. Kaya pag nakabili kayo sa palengke, pag tingin nyo doon sa tiyan ay nagkulay green na, huwag na kayong mahinayang, manipis lang naman yan, tapyasin nyo na ng kutsilyo. Hindi basta-basta makukuha ng kayod ng kutsara yon. Ako, pag ako namimili, mahilig ako sa tulingan. Kaya lang, ginagawa ko noon talaga, tinatapyas na. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Ito ang ating TikTok shop. Marami tayong mga naka-display sa ating TikTok shop. Ayan, pwede tayo mamili pang regalo man or pang sarili. Ito, kung ikaw man ay may trabahong kailangan ng lagari, ito ang kailangan mo, chainsaw. Ayan, napakabilis. Ito ngayon ang magandang pambutol ng kahoy. Napakabilis. May malaki to, may maliit ang chainsaw nito. Ayan. Talagang 2,549 may chainsaw ka na.
At dito naman sa bandang baba, kung wala ka pang cellphone, mayroon tayong GT20 Promo 656 inches and Android Smart. Ayan. Sa halagang 3,695, ayan na. At dito sa pangatlo naman, at medyo nasa probinsya ka, madalas ang run out, kailangan mo ang generator. Ito ang ating generator sa halagang 9,188, may generator ka na. Ngayon medyo mainit pa rin kahit na umuulan-ulan, may lugar pa rin na maiinit. Kaya si Nini at si Nonoy naghahanap pa rin ng swimming pool. Ito, may swimming pool tayong sa halagang 1,322. Pwede natin install sa likod ng bahay man or sa garahe. Pwede nang magtampisaw si Nini at si Nonoy, makakapag-swimming up to sawa. Back to the front muna tayo. Hello, good morning my friend. Magpakita ka my friend, nakamaskara ka. Kim Bernardo. Kim Bernardo's, good morning, good morning. Hello my friend, di kita makita. Okay, pupunta na tayo sa tapat ng kalan. Umpisahan na natin ang pagluto para makatapos tayo ng maaga. Unahin natin igisa yung ating gulay. Pag nag-brown yung ating bawang sa ating mga baguhan, lagi na una ang bawang pag tayo'y nagigisa. Ito masarap sana rin ito, may celery ang gulay. Wala, naubusan ako ni stock ng celery. Kaya bawang sibuyas na lang. Ayan. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Ito, nasarap na tayo ng kalan, nagluluto na tayo.
Ayan, brown na yung ating bawang sibuyas. Ito. Isunod na natin ang kamatis. Ang upo, pwedeng may kamatis, pwedeng aswite. Pwedeng igisa mo ang upo na walang kamatis. Bawang sibuyas, celery, kahit walang celery, pwede rin. At ilagay mo lahok na baboy. Ngayon, pwede mong lagyan ng aswite. Pwedeng wala, natural color lang. Ayan. At yung ating upo sa aming probinsya, ang ginigisa lang namin diyan ay ligo, sardinas. Ayan. Katalo na. Pipitas ka lang sa likod ng bahay ng upo, bibili ka ng ligo, igigisa mo doon, katalo na. Ganun lang po ang upo. Kasimple iluto. Napaka sarap ng upo pag sariwa. Ayan. Ito, ang lahok ng baboy ko ay halagang 70 pesos lang na baboy. Lalahukan lang natin ang beef flavor at patis. Masarap na ang lasa niya. Lalagyan natin ng paminta. Ayan, igigisa lang muna natin. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Mag-invite tayo. Kung gusto mong manood ng aking niluluto, ayan, join lang kayo sa akin. Ayan, nagisa na. Lusaw na yung kamatis. Habang inaano mo, idurugin mo rito. At lalagyan natin ng sabaw na almost 3 glasses lang ito. Ayan. Tatakpan natin at pagpapalitin natin ang pwesto. Ito, may mantika na ito ng ating pagpiprituhan ng ating tilapia. Ayan. Ito naman yung ating tilapia. Lalagyan natin ng counting flour katulad ng sinabi ko para hindi magdikit-dikit. Ayan. Habang pinapainit natin ang mantika. Okay. Harap natin sa operator. Ayan, yung palikpik lang at buntot ang importante nito. Ayan, ganun lang ang ating fried tilapia para hindi magdikit-dikit sa ating mga baguhan. Lalagyan mo lang ng flour o kaya cornstarch. Pag nilagyan mo ng flour at kakakuko, kung wala kang flour, cornstarch, pwede kahit alin dyan sa dalawa para hindi siya magdikit-dikit. Ayan.
Ngayon habang pinapalambot natin yung lahok ng opo na baboy, mga dalawang kuluan lang siguro kung mga 10 to 15 minutes yan, malambot na. 10 minutes lang siguro, malambot na. Pwede natin ilagay ang gulay. Ito, mainit na rin yung mantika. Kanina pa nakasindi. Isasalang na natin yung ating isda. Ayan, mainit na na. Hugas na natin pinagamitan para hindi tayo matatambakan. Ganyan ako pag nangungusina. Ayaw kong iwanan ang nakatambak ng mga ginamit. Kung 2 piraso lang, 3 piraso, saglit lang. Hindi na kailangan itambak pa. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Wala at ang gustong manood. Elizabeth Benedict. Ano? Benedict. Okay, iniimbita kita. Good morning, my friend. Good morning, my friend. Ito, manood ko muna na mayroon tayong live cooking. Hello, my friend. Matagal ka na rin pala. Elizabeth. Ito, sana ang kanyang... Taga saan ka, my friend? Are you Filipina, my friend? Ito, pumila na yung ating okay, I update you, my friend. Good morning sa mga dumadaan sa ating live. Ito ang ating TikTok basket. Kung gustong mamili na pang sarili man or pang regalo, marami tayong nakadisplay sa ating TikTok shop. Ito, mamili na lang kayo. Ito, nilagay na natin yung flavor niya, yung opo, kumukulo-kulo na. Tinimplahan na natin ito, malambot na yun. Lagyan natin ng kaunting ginisa mix.
Tikman natin ang ating opo. Tama-tama lang. Lagyan natin ng kaunting patis para mas masarap lalo ang lasa. Ito, luto na yung ating tilapia. Ito na po yung ating finished product ng ating gisadong opo. At ito naman yung ating fried tilapia. Okay, punta na tayo sa dining. Ito naglalaro dito, pinalipas nila. Sira ng tuktok na ako mo ah. Ito na yung ating finished product ng ating gisadong opo. At ito naman yung ating fried tilapia. Ayan, bombo. Hindi naninikit yan pag nilalagyan ng cornstarch o kaya flour. Ayan, lalo-lalo na pag pinainit mo muna ang mantika sa ating mga baguhan, pag kayo nagprito, ipapainit mo muna ang mantika mo sa kawali bago ilalaglag ang isda. Kahit anong klaseng isda, sa ating mga baguhan na hindi pa masyadong marunong, painitin nyo muna ang mantika sa kawali bago kayo maglaglag ng inyong ipipirito. Ayan, tikman na natin. Okay, good morning sa mga dumadaan. Ang unang tikman natin, itong gisadong opo. Yung asim ng kaunting sabaw niya sa opo. Lasap na lasap mo yung ano ng kamatis. Ayan. Ayan. Yan ang masarap dyan. Yung lasa ng kamatis. Kain tayo sa mga dumadaan dyan.
Hello, my friend. Good morning. Kain tayo. Ito yung ating tilapia. Ganito yung sinasabi nyo. Itong dito sa dibdib. Ayan. Nagkukulay green dito, kaya kakayurin mo ng kutsara. Ayan. Inayod ko ito kanina, kaya hindi na mapait ito. Hindi na mapait siya. Pero pag makapal na yung kulay green na hindi makuha ng kutsilyo, meron pa rin pala kaunti. May kaunti pala siya. Pag hindi makuha ng kutsilyo, tapyasin nyo na lang ng kutsilyo ang kulay green para sigurado kayong hindi mapait ang prito nyo. Okay? Sa ating mga nanonood sa YouTube, ito, patapos na naman yung ating cooking. Ayan ang ating naluto ngayong araw na ito. Masarap ang lasa ng ating opo at sasabayan pa ng partner na pitong tilapia. Ito, pinakita ko ulit sa inyo at tapos na tayong magluto. Bukas naman tayo uli. Araw-araw mayroon tayong live cooking at ito naman yung upo. Laging magka-partner ang aking niluluto. Okay. Maraming salamat sa mga taga-subaybay ko, lalong-lalo na yung mga nagsusubaybay na gustong matutong magluto. Araw-araw tayo, hindi lumalampas ng 9 o'clock ang aking live cooking. Okay, maraming salamat muli at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat sa mga taga-YouTube. Okay, bye-bye.